Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rebab TV, shoutout kay One Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umiiral. Kunin mo sa akin si Han Sanchen, kung sino man ang sumuntok sa kanya, i-upgrade ko siya sa 3 magkasunod na antas, at kung sino man ang pumutol sa kanya, dadalhin ko siya sa isang lihim na lugar para mag-practice. Siyempre, kung sino ang kumuha ng ulo ni Han Sanchen, I will ang posisyon ng elder ay kanya. Matapos marinig ang mga salitang ito, isang grupo ng mga tao na medyo natatakot sa Han Sanchen ay agad na nasilaw sa mga benepisyo. Ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Ang prinsipyong ito ay nananatiling hindi nagbabago sa loob ng libu-libong taon. Mga kapatid, gaano man kalakas si Han Sanchen, isa lang siyang tao, milyon-milyon tayo, natatakot tayo na baka may gawin siyang seryoso at mapatay natin siya. Kahit may 1,000,000 langgam, kung gusto niya tayong tapakan hanggang mamatay, kailangan muna siyang maubos hanggang mamatay. Mga kapatid, tara na. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sa pamumuno ng ilang commander, isang malaking bilang ng mga sundalo ang bumuhos sa Han Sanchen na parang tubig. Ilan sa mga tagasunod ng matanda ay napakatalino ring sumuporta sa matanda at sapilitang inilayo siya sa larangan ng digmaan. Hindi lang ito nagligtas sa kanya ng sapat na mukha, ngunit hinayla din siya palayo sa ganitong uri ng fighting spirit. Hindi naman nagpanik si Han Sanchen, na nakaharap sa pagkubkob ng milyon-milyong tropa, pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng damo at damo. Hindi siya natatakot, sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay hindi karaniwang tinutukoy. Want to live. Ang dami kong tiniis diba para mapalapit lang sayo. Nang may panunuya, pinilit ni Han Sanchen na lumabas sa kulungan sa susunod na segundo, hinabol ang matanda. Sa simula, inakala ng mga matatanda at iba pa na ang hukbo ay nasasakupan na lahat, at hindi nila hahabulin ang Han Sanchen kahit na sila ay umatras. But how could I have expected that? Ilayo mo muna ang mga matatanda, basta't sapat ang distansya, ligtas ang mga matatanda. Hanggat ang mga matatanda ay lumalayo sa pagkubkob, ang pagkubkob ay maaaring mabilis na mabuo, at ang isang pader ng tao ay maaaring mabilis na mabuo sa pamamagitan ng pag-asa sa numerical na kalamangan. Sa ganitong paraan, gaano man kabagsik ang Han Sanchen, wala itong kabuluhan. Ang problema ay masyadong malapit ang matanda kay Han Sanchen, kaya hindi mabilis mabuo ang pagkubkob dito. Kung tutusin, hindi mo kayang palibutan ang matanda. Ngunit dito mismo namamalagi ang krisis. Alam din ni Han Sanchen na sapat na ang distansya ng dalawa. Sa makatuwid, ang kanilang pag-urong at ang pambihirang tagumpay ni Han Sanchen ay hindi ma-offset ng ilang sandali. Ilang tagasunod ang kailangang mabilis na tumalikod upang harapin si Han Sanchen, umaasang mabibili ang elder ng mas maraming oras para umalis. Ngunit sa sandaling lumingon ang ilang tao, isang itim na anino ang lumusab. Boom! Ilang followers ang direktang itinumba ni Han Sanchen nang hindi man lang nagre-react sa mga nangyayari. Boom! Pagkatapos, sa sapat na distansya, hinampas ng palad ni Han Sanchen ang matanda sa likod. Ang matanda ay tumakas sa gulat, ngunit nag-aksaya ng oras upang idistansya ang sarili, bagamat ang mga sundalo sa paligid niya ay naabutan sa oras, ang anyo na ito ay malinaw na hindi ang natutuwang makita ng matanda. Galit na tumingin siya kay Han Sanchen. Damn it, Han Sanchen, bakit parang asong baliw ka? Mahinang ngumiti si Han Sanchen. Oo, kakagatin kita, itong patay na pusa. Fuck, let's see how long you can be proud. If you chase me, I have a lot of people. Kahit hindi ako makalayo sandali, isusuot kita hanggang kamatayan. Can you wear me out? Look at your current yet Ian City, what is it?
Galit na sigaw ng matanda. Han Sanchen smiled contemptuously, hindi pa naidedetermina ang kalalabasan, how come you act as if you won? Besides, hindi mo kaya, sa simula ng laban, napakakalma mo, bakit hindi mo magawa ngayon? Tulad ng maraming tao, nagsimula ka na bang maging incompetently furious? Sino ba naman ang hindi ganito? Kahit yung mga mahinahon ay laging masira ang mentalidad nila. Iba lang talaga ang kakayahan ng bawat isa na harapin at tingnan ang mga krisis. Ngayong nag-aapoy na ang apoy sa mga kilay ng matanda, paanong hindi siya mabalisa? Sa tingin mo wala ka talagang panalo sa harapan, sa akin sa ganitong sitwasyon, tama ba? Ano ang gagawin mo sa 1,000,000 malakas na hukbo? Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlate at tumingin sa matanda, puno ng paghamak ang kanyang mga mata, bakit sa tingin mo hindi ko kayang lutesin ang mga problemang ito? Pagkatapos marinig ito at makita ang hitsura sa mga mata ni Han Sanchen, nagulat ang matanda. Ano, mayroon ka bang paraan para harapin ang aking 1,000,000 malakas na hukbo? Kung gayon kailangan mong subukan ito. Nang matapos siyang magsalita, diretsyong kumilos si Han Sanchen at biglang inatake ang matanda. Pinigilan ng matanda ang kanyang galit at hinarap siya ng diretsyo. Nagharap na naman ang dalawang panig. Halos kasabay nito, ang mga commander na nabubuhay pa sa kanilang paligid ay nagsimula na ring mag-utos sa mga kawal at nagsimulang maghanda para sa pagkubkob sa maayos na paraan. If the first plan fails, try another one. This time, I want to wait for the people below to complete the encirclement, and then you can escape, right? Ngumisi si Han Sanchen. Galit na galit at walang magawa ang matanda, ngunit wala talaga siyang magagawa. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Han Sanchen, ito ang kanyang pangalawang diskarte. Ngunit ang ikinagalit niya ay nagsimula pa lang ang kanyang plano, at naunawaan na ito ni Han Sanchen ng diretsyo bago pa nagkaroon ng anumang paggalaw. Hindi siya natatakot na makita siya, ngunit ang pagkakita sa kanya ng mabilis ay nawalan siya ng mukha. Para siyang bata sa kanyang harapan, at anumang mga pakulo na sinubukan niyang laruin ay malinaw na makikita ng mga matatanda. Han Sanchen, huwag kang magpapakitang gilas sa harap ko, may utak ka nga, inaamin ko, pero anong ibig sabihin nito? In face of absolute strength, even a simple conspiracy is the strongest conspiracy. Oo, gusto ko lang gawin ta, anong magagawa mo sa akin? Anong nangyari sa'yo? Malalaman mo mamaya. Nang matapos siyang magsalita, dirdiretsyong kumilos si Han Sanchen at tinutukan ang matanda na may matinding pag-atake. Ang mga nakapaligid na elite ay nakapwesto na at mabilis na dumating upang tumulong, habang ang pagkubkob sa ibaba ay unti-unting nahuhubog. Gusto mong lumayas diba? Sayang naman hindi ka talaga makakaalis. Nang matapos siyang magsalita, direktang naglunsad ng opens iba si Han Sanchen, at isang malakas na itim na enerhiya ang biglang sumabog. Ang mga elite na dumating upang suportahan siya mula sa lahat ng panig ay direktang pinalabas ng demonyong enerhiya bago nila naunawaan kung ano ang nangyayari. Sa gap na ito, nagkaroon ng one-on-one na paghaharap sa pagitan ni Han Sanchen at ng matanda. Muling pinakawalan ni Han Sanchen ang kanyang demonyong enerhiya, ngunit iba ito sa purong itim na demonyong enerhiya noon, bagamat ang lakas ng demonyo sa pagkakataong ito ay pangunahin pa ring itim, halatang iba ang kulay nito. Purong itim na may pahiwatig ng pilak. Kung sino man ang nakakakilala sa troll sa mga oras na ito, magugulat sila na ang demonyong enerhiya na ito, na iba sa purong black demonic energy, ay walang iba kundi ang aura ng troll. Anong malakas na enerhiya ng demonyo? Kahit na hindi alam ng matanda kung kaninong produkto iyon. Malinaw na alam niyang ang purong demonyong enerhiya na ito ay nagpapangyari sa kahit na isang tao na nasa landas ng demonyo ay nakakaramdam ng kakilakilabot. Han Sanchen, sino ka? Bakit? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, bakit ako mula sa gitnang kapatagan, ngunit mayroon akong mas malakas na enerhiya ng demonyo kaysa sa isang demonyong tulad mo, tama. Gulat na napatingin ang matanda kay Han Sanchen, halatang ito ang ikinagulat niya at nataranta. Katulad pa rin ng dati ang tanong, kung gusto mo ng sagot, wait until I die. Nang matapos siyang magsalita, dirdiretsyong gumalaw si Han Sanchen at hinampas siya ng palad. Ang matanda ay likas lamang na lumalaban, ngunit sa sandaling magkadikit ang magkabilang panig, ang malakas na enerhiya ng demonyo ay direktang nagpatamba sa kanya pabalik ng ilang metro at tumama sa lupa.
Isang grupo ng mga tagasunod ang mabilis na nag-abot upang mahuli ang matanda, ngunit ang sobrang epekto ay naging sanhi pa rin ng isang grupo ng mga tagasunod na napailing sa mismong lugar. Boom! Ang katawan ng matanda ay tumama ng husto sa lupa, at habang ang alikabok ay nasa lahat ng dako, isang subo ng lumang dugo ang biglang bumulwak sa kanyang bibig. Ano? Ang mga crony na orihinal na gustong sumugod para salakayin ang Han Sanchen, ngunit nang makita nilang natalo ang kanilang mga matatanda, lahat sila ay natakot at hindi nang ahas na kumilos. Ano ang konseptong ito? Ang mga nakatatanda ay kanilang nakatataas, at ang kanilang malaking awtoridad ay hindi lamang dahil sila ay kanilang nakatataas, sa angkan ng demonyo, mas mataas ang posisyon, mas mataas ang antas ng paglilinang. Ang antas ng paglilinang ng matanda ay hindi bababa sa isang antas sa itaas nila, na isang parang agwat na tingga. Kaya nga, natakot sila sa lakas ng matanda, kaya natural na lalo nilang ginagalang ang matanda at hindi nang ahas na suwayan ito. Ngunit ngayon, nang makita ang kanilang elder na agad na natalo sa isang tunggalian kay Han Sanchen, natural silang natakot. Anong konsepto? Napakadaling natalo ni Han Sanchen ang mga matatanda, na nangangahulugan din na ang antas ng paglilinang ng Han Sanchen ay maaaring isang antas na mas mataas kaysa sa mga matatanda, at hindi bababa sa dalawang antas na mas mataas kaysa sa kanila. Pag-akyat doon ay walang pinagkaiba sa mamatay. Sino pa ba? Tumayo si Han Sanchen at nahulog. Ang nakakatakot ay sa libu-libong tropa, walang nangahas na humakbang pasulong sa oras na ito. Nagkatinginan ang lahat, at sandali silang lahat ay napaatras ng kalahating hakbang. Sa madaling salita, talagang nakakatakot ang galaw ng milyon-milyong lalaki at kabayo, at ang mga tao sa unahan ay hindi maaaring umatras ng napakalayo kung gusto nilang umatras, kung hindi, maaaring hindi ito direktang makapagbukas ng kalahating metrong hanay sa Han Sanchen. Nakatingin sa galit at nagulat na matanda, tumingin sa kanya si Han Sanchen. Galit ka at walang magawa diba? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, syempre, mas nakakagulat. Bakit bigla akong gumaling, bumalik na ang cultivation level ko, at hindi pa lumalabas ang lason? May lyrics nung nasa Earth tayo, little kid ang tawag dun, marami ka bang question mark? Now, you should be in this state, little kid. Galit na galit ang matanda, at bahagyang nanginginig ang buong katawan dahil sa galit, gusto niyang bumangon at diretsyong tawagan si Han Sanchen. Pero alam niyang hindi siya kalaban ni Han Sanchen. Higit sa lahat, gusto niya talagang malaman kung bakit. Nakikita mo kung gaano kakaawa-awa, hayaan mong sagutin ko ang tanong mo. Sa iyong isip, ang aking paglilinang at kakayahan ay maaaring lumampas sa iyo, ngunit hindi ito hihigit sa iyo ng labis, tama ba? So, iniisip mo na kahit magkaaway tayo, mahihirapan akong talunin ka agad, napakasimple lang ng dahilan, kung hindi ako masyadong matangkad sa'yo, siguradong mapipigilan mo ako sandali. Then, kasama ang mga tropa na malapit, hindi lang ikaw ay hindi malalagay sa anumang panganib, ngunit magagawa mo rin akong mahuli, ito ay isang magandang plano. Malamig na tiningnan ng matanda si Han Sanchen, kahit papaano sa ngayon, tama ang sinabi ni Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen at nagpatuloy, ngunit nakaligtaan mo ang isang isyo, at iyon ay kung maaaring mali ang iyong paghuhusga. Halimbawa, sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi lamang ako mas mataas kaysa sa iyo, ngunit maaari rin akong mas mataas kaysa sa iyo, ano ang susunod na antas? Imposible ito, Han Sanchen. Simula pa lang ay pinapansin na kita, bagamat hindi pa ako nakipag head-to-head confrontation sa iyo noong mga panahong iyon. Bilang isang kaaway, tiyak na hindi gagawa ng common sense na tanong ang matanda at walang pag-unawa sa general ng kalaban. Sa makatuwid, sa simula, kahit na walang kontak, nagsagawa din siya ng isang komprehensibong pagsusuri sa Han Sanchen sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, alinman sa mga sundalo na nakikipaglaban sa kaaway, o ang commander-in-chief ng kanyang mga nasasakupan na nakikipaglaban sa kanya, at iba pa. Sa katunayan, pagkatapos ng maraming araw ng pagmamasid at patuloy na pag-atake sa isa't isa, ang mga matatanda ay karaniwang makakarating sa isang pangkalahatang resulta, iyon ay, si Han Sanchen ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kanya, ngunit tiyak na wala ito sa ganap na kahulugan, baligtad. Hanggat hindi ganito, wala siyang dapat ikatakot kay Han Sanchen, tutal marami naman siyang tao. Kahit anong emergency na sitwasyon ang lumitaw,
Maaari niyang pansamantalang labanan ang Han Sanchen, at pagkatapos ay umasa sa mga pamamaraan ng Master upang malutas ang krisis. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ang antas ng paglilinang ni Han Sanchen ay magiging mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Diretso itong tumalon sa ibang level. Paano ito posible? Maaari bang sa simula pa lang, may reserbasyon si Han Sanchen tungkol sa pangangalap ng lakas? Ngunit ito ay imposible, nabugbog na siya ng ganyan, paano pa siya magiging qualified para mapanatili ang lakas niya? Then this guy, Han Sanchen smiled, hindi ka naniniwala, but I am really grateful to you for my promotion. Ako, napatulala ang matanda, anong kinalaman nito sa akin? Hindi niya talaga maisip kung paano niya matutulungan si Han Sanchen. Hindi mo naman masasabi na dahil sa sarili mong lakas kaya mo na-stimulate ang potential ni Han Sanchen, di ba? Okay lang gamitin ito sa paggawa ng chicken soup para inspirasyon, pero kung seseryosohin mo, kalokohan lang. Oo, syempre ikaw yon. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, kung hindi dahil sa iyo, wala ako ngayon, siguro, nakaupo ako sa Yetian City at nag-aalala kung paano haharapin ang iyong hukbo. Ngunit hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na huwag mag-alala tungkol dito, binigyan mo pa ako ng pagkakataon na tuluyang maitaboy ang iyong milyong malakas na hukbo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Gapiin ang aking milyon malakas na hukbo. Ganap na imposible, Han Sanchen, itigil ang pagmamayabang. Ngumiti si Han Sanchen at sinabi, nakatayo sa gitna ng milyon-milyong tropa mo, ano ang saysay ng pagmamayabang? Maaari ba nitong takutin ka, o takutin ang milyon-milyong tropa na ito? I dare say, syempre, ang pinag-uusapan ko ay katotohanan at kapital. How about it? Interesado ka bang marinig? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!